Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Sinagot ng Malacanang ang mga panibagong aligasyon ni Vice President Sara Duterte na umano'y tuta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang International Criminal Court o ICC. Hinamon din ng palasyo ang pangalawang Pangulo na maglabas ng datos ukol sa sinasabi niyang malalang kaso ng gun violence sa bansa. Ito ang balita ni Nelma Ribuhok. How do we characterize Trillanes and Marcos in relation to ICC? Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Tinawag na traidor ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court para arestuin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa Vice Presidente na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands, tila nakipagkasundo si PBBM sa ICC para madakip ang kanyang ama. Isaan niya sa katunayan nito ay ang presensya ng ICC investigators sa bansa. Kinausapan niya ang Pangulo patungkol sa nakukuha niyang impormasyon tungkol dito. What did he say? He said, "We will not cooperate in any shape or form with the ICC because it is an infringement in our sovereignty." On that point, he was correct. Because our judicial courts are functioning, but his left hand was doing other negotiations. He was doing exactly the opposite of his letter. He was allowing the investigation to happen, supported by the House of Representatives and Antonio Trillanes. Sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang mga paratang na ito ng Vice Presidente. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Giit ng Malacanang 2018 pa nang maisampa ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC kung saan pribadong mamamayan pa noon si Pangulong Marcos. Sumusunod lamang anya si PBBM sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Hinamon rin ni Yusek Castro si VP Sara na maglabas ng datos ukol sa kanyang sinasabing malalang kaso ng gun violence sa bansa. Kaugnay ito sa binanggit ni VP Duterte na hindi umano tiyak kung totoong mga biktima ng drug war ang nasa listahang hawak ng ICC dahil laganap ang karahasang may kinalaman sa baril sa Pilipinas. And they cannot even say right now if the victims are truly victims of the drug war, because gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap
sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umaasa ang House Prosecution Team na mabibigyan sila ng kopya ng mga tax, bank at AMLAC record ni Vice President Sara Duterte at makukuha nila ang mga ito sa mga susunod na araw. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Kinumpirma ngayong hapon ng Malacanang na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas sa tax records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Manscarpio. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ipagkakait ng Pangulo ang katotohanan sa taong bayan. Sinabi pa ni Undersecretary Castro na basta't nakasaad sa batas ang proseso ay susunod ang Pangulo sa mandatong ito. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Bukod sa Malacanang, ipinahayag din ni House Prosecution Panel Member at Bicol Saro Partners Representative Terry Didon na inirelease ng Bureau of Internal Revenue ang ipinasapina na tax records ni na VP Sara at Attorney Carpio kasunod ng authorization na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Representative Didon, inaasahan niyang sa mga susunod na araw, makatatanggap na rin ang kopya ng mga dokumento ang prosekusyon. Gayun din ng Bank at Anti-Money Laundering Council o AMLAC records kaugnay ng bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Ang understanding po namin, as soon as it is submitted to the Senate Impeachment Court, the court will receive copies and both parties, the prosecution and the defense, will receive copies of all of the documents, not just the BRR documents. Magagamit para sa article of impeachment na unexplained wealth ang tax, bank at AMLAC records ni VP Duterte. Naniniwala naman si House Prosecution Panel spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na ang ethics complaint na inihain ng civil society groups laban kay Senator Pia Cayetano ay katunayan na nakatutok ang publiko sa impeachment trial kay Vice President Duterte. Ang reklamo ay nag-ugat sa splice video sa social media page ng senador kung saan ipinakita ang bahagi ng mga tanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kay House Prosecution Panel Member at Akbayang Party List Representative Shell Jokno kaugnay ng pinasasapina na tax at bank records ng Vice Presidente. Yun po yung reflection nung mayroon pong pagkadismaya o disappointment ng ating taong bayan dahil nga inaasahan nila na bilang mga senator judges ay magbabase po ang kanilang desisyon doon po sa mga ebidensyang maipapresenta. So this is just a reflection of the recent surveys that came out that most of our kababayans expecting the senator judges to decide and approach this case based on the merits of the evidence and the testimonies of the witnesses. Nauna nang binanggit ng prosekusyon na wala silang intensyong magpa-inhibit ng sinumang senator judge at umaasang susundin ng mga ito ang obligasyong maging impartial o patas sa isinasagawang paglilitis. Samantala para naman sa mga kongresista, patunay ng pagkakaroon ng marahas na pag-iisip umano ni VP Duterte ang pahayag nito tungkol sa gun violence sa Pilipinas. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag sa isang rally sa labas ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, the Netherlands kaugnay ng kasong crimes against humanity ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. And they cannot even say right now if the victims are truly victims of the drug war. Because gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how
for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. Ito'y nagpapatunay na lamang na pagdating sa mga pagbanta o pangyayaring karahasan sa kalsada ay mukhang meron po siyang kaalaman dito. I think the Vice President has a violent mind. Hindi ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? Natapos na ang prosekusyon sa presentasyon ng ebidensya at testigo nito sa article of impeachment na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Rosa Nicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging sentro ng pagdinig ngayong araw sa Senado ang pag-aalis ng system loss charge sa bill ng kuryente. Lumabas sa hearing na ito na hindi maaaring agad-agad na ipatupad dahil may posibleng epekto ito sa operasyon ng mga power distributors. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ito po ay magre-representa ng kabawasan doon sa kita nila, pero ito naman po ay maliit kumpara doon sa kabuuang system loss. Hindi ikalulugi ng power distributors kung aalisin sa kanilang sinisingil ang non-technical systems loss. Ang non-systems losses ay mga nawawalang kuryente na dulot ng jumpers, pilferage at illegal connections. Paliwanag ni Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson, Attorney Francis Saturnino Juan. Hindi tuluyang malulugi o mababankrupt ang mga distribution utility kapag tinanggal ito sa monthly electric bill. Ngunit magkakaroon ito ng epekto sa kanilang kita. Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa 1 at hanggang 1.5% ng total kabuuang system loss nila. Iginiit ng ERC na ang non-technical losses ay maliit na bahagi lamang ng kabuuang sistema at bahagi ng negosyo na dapat gawan ng paraan ng mga kumpanya nang hindi pasanin ng taong bayan. Ang sa tingin naman po ng ERC, kung ito ang magiging regulasyon, mag-a-adjust, mag-a-adapt ang ating mga utilities at maaaring mas magiging masigasig sila sa panghuhuli ng mga nagnanakaw ng kuryente. Ayon naman kay Energy Undersecretary Riolita Inocencio, kung tuluyang aalisin sa singil ang non-technical systems loss, magsisilbi itong self-regulating mechanism kung saan mapipilitan ang mga kumpanya na maging mas masigasig sa pagbabantay at paghuli sa mga nagnanakaw ng kuryente gamit ang kanilang sariling pondo sa halip na iasa o ipasa sa mga consumer. The systems loss adjustment could be a self-regulating mechanism for the DUs and the ECs to make themselves more efficient, and so that the pass-through charge or the systems loss could be more reflective only of the technical for now, and then for the technical, it's going to be a long-term solution that we would have to assist most of the ECs in the implementation of infrastructure improvements so that they can make sure that they can lessen the technical losses. But I fully agree with the statements of the chair that it's a self-regulating mechanism if there will be some adjustments or lowering down of the allowable cap on the systems loss. Agad na dumepensa ang Manila Electric Company o Meralco rito. Giit nila kung aalisin ito ng tuluyan at gagawing zero ang non-technical losses, kakailanganin nilang gumastos ng malaki para sa operational expenses. Ginawa na ho namin lahat ng hakbang para po maibaba ang non-technical loss. Tinaas po namin ng metro sa mga ilang depressed areas para hindi maabot. Yet may nangyayari pa rin hong non-technical losses. So ang solusyon, kung gusto natin i-eradicate ang or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to at nakabantay sa bawat bawat 1 kilometrong poste na umiikot sila o rumoronda sila at napakagastos po yun. Paliwanag pa ni Attorney Jose Ronald Valles, ang mga gastusing ito sa operasyon ay maaari pa ring mauwi sa pagtaas ng singil sa kuryente. Mariing tinutulan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang ganitong sistema sa paniningil ng kuryente. Aniya, hindi dapat ipasa sa consumers ang gastusin ng kumpanya sa systems loss.
Ngayon kasi efficient or not efficient, bahala na si consumer. Walang pressure for them to lower down system loss because everything is passed to the consumers. So ngayon, since it's part of their cost na, may pwersa sila na talagang pababaan or kung pababaan or tanggalin yung system loss, lalo na pagdating sa technical. Sa non-technical, makipag-usap na lang sa mga police para hulihin yung mga nagja-jumper. But ang point of the matter there is, as consumers, agree that it should not be passed on. No? Dahil nga, hindi naman namin kasalanan yung technical losses. Hindi rin naman namin kasalanan yung jumper. Dahil dito, pinahahanda na niya sa DOE at ERC ang ilang mga impormasyong kakailanganin ng komite sa mga susunod na pagdinig. Ayon kay SP Gatchalian, mahalaga ang mga ito upang sa lalong madaling panahon ay maipasa ng Senado ang 8 panukalang sumusuporta sa pag-aalis ng system loss charge. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alinsunod sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., posible nang talakayin sa komite ng Kamara ang panukalang itaas ang annual income tax exemption. Kasabay nito, pinag-aaralan na rin ng executive branch ang posibleng pagbabago sa pagpapataw ng excise at health taxes. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Pinakamaaga dyan natin ma-take up is really Tuesday next week kasi ito ay i-refer pa ng plenary papunta sa aming committee. Magmi-meeting ang Committee on Rules on Monday. So that's when they start referring itong mga referrals. So we expect by Tuesday next week ay makapagsimula na kami ng aming initial hearing on the increase in the tax exemption. Posible nang isalak sa House Committee on Ways and Means ang panukalang batas na naglalayong tanggalan ng income tax ang mga Pilipinong kumikita ng 350,000 pesos pababa kada taon. Inihain ni na House Speaker Faustino Boji III at House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill number 10345 na itinataas mula sa kasalukuyang 250,000 pesos sa 350,000 pesos ang annual income tax exemption. Ayon kay Ways and Means Chairperson Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, kapag nai-refer na sa kanilang komite ang panukalang batas, target nilang magsagawa ng 3 hearing para mapakinggan ang panig ng bawat stakeholders, gaya ng Department of Finance, kaugnay ng posibleng epekto nito sa koleksyon ng pamahalaan. Kukunan na rin ng pananaw ang mga sektor na maaaring maapektuhan o makinabang, gaya ng employers at workers group, maging iba pang mga eksperto. Para makita natin kung yung objective ba natin dito ay mamimit. Ibig sabihin, we have to be very, very specific in our objective na ang purpose dito makinabang ay ang middle class na madalas napapabayaan. Gusto natin masigurado na sila talaga yung makikinabang. Ayon kay Ways and Means Chairperson Representative Miro Kimbo, bagamat 350,000 pesos ang nakasaad sa panukala ng mga House Leader, posibleng hindi pa ito ang pinal na halaga dahil maaari pa itong magbago depende sa magiging resulta ng mga isasagawang pagdinig. Even at 350,000 is 1 milyong mga manggagawa ang makikinabang dyan na dating nagbabayad ng buwis na hindi na magbabayad ng buwis kapag tinaas natin yung tax exemption. So, as to the amount, indicative yung 350, pero hindi ko masasabing final na yun. It could be a little bit higher, it could be a little bit lower, but certainly, ang importante is mangyayari ang tax adjustment. Ayon naman sa Malacanang, pinag-aaralan na rin ng DOF ang posibleng reforma sa ipinapataw na excise at health taxes. Ito ang nakikitang solusyon para matakpan ang mawawalang kita sakaling tuluyang maaprubahan ang exemption sa income tax at iba pang tax relief measures. Kabilang sa ikinukonsidera ang pagrepaso sa buwis na ipinapataw sa vape products at sugary drinks. Sa ngayon ay pinag-aaralan na po ng DOF yung mga tax measures at ang posible na maaaring magkaroon ng pagbabago o reforma ay yung excise and health tax cases, no? About na maaaring mag-offset sa maaaring mawala na revenue ng gobyerno na nagkakahalaga nga ng
66 billion pesos. Malaking halaga po ito na supposed to be ay talagang pwedeng ipangtulong sa ating mga programa at proyekto. Isinusulong ang mga naturang reforma matapos ang isinagawang State of the Nation Address ng Pangulo kung saan hiniling nito sa Kongreso na pag-aani ng pasanin sa buwis ng mga manggagawang Pilipino. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinanghahalagahan. Nireject ni Senator Panfilo Ping Lacson ang ceasefire offer kaugnay ng pagsisiwalat niya ng umano'y anomalya sa infrastructure project sa Taguig City. Sa kanyang post sa social media platform na X, napatanong siya kung anong uri ng tao ang magdedeklara ng gera, toyga ng dala at laway ang bala. Tinuligsa rin niya ang hindi tinukoy na individual na nung maharap na sa isang malaking kontrobersya ay biglang humingi ng timeout. Ang Taguig City ay baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Hinahanap na ng Philippine National Police ang pagkakakilanlan ng administrator ng social media accounts na nanghihikayat na manggulo noong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., inatasan na niya ang Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang cyber monitoring at digital forensic investigations upang matukoy ang mga nasa likod nito. Iniutos ito ng PNP matapos sabihin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na mayroong 9 na social media accounts na konektado sa mga grupo ng hacker sa kasagsagan ng SONA. Nalusaw na ang Low Pressure Area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa Pag-asa. Pero ang ulap na bahagi nito ay nakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Makararanas sa mga nasabing lugar ng kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa bandang hapon o gabi. Apektado naman ng easterlies ang mga lugar ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region kung saan bahagyang maulap na papawirin na may papulupulong pag-ulan. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas naman ng mga pag-ulan, bunsod ng localized thunderstorms. Samantala ayon sa Pag-asa, isang bagong low pressure area sa labas ng PAR ang ngayon ay binabantayan ng ahensya, ngunit maliit ang tsansa nito mabuo bilang ganap na bagyo. Bukod sa pagpapalawak ng drainage, pinaplano na rin ng Department of Public Works and Highways at Manila City Local Government Unit ang paglalagay ng catch basin malapit sa Espanya Boulevard na makatutulong sa mabilis na paghupa ng tubig baha sa naturang kalsada. Samantala, nakatakda namang simula ng DPWH ang dredging activity sa Talomo River sa Davao City upang maibsan ang nararanasang pagbaha sa lugar. Ito ang balita ni Benedict Samson. Magkakaroon ng konting aberya in the next few months, pero sa tingin namin, pag natapos to, kahit papano, maiibsan yung pagbaha dito sa Espanya. Once and for all, kasi grabe na talaga. Mas magiging mabilis pa ang paggupa ng tubig baha sa Espanya Boulevard kapag nailagay na ang catch basin. Ito ang paniniwala ni na Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Damagoso sa naranasang pagbaha sa naturang kalsada noong nakaraang linggo dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ayon sa kalihim, taong 1950 pa umiiral yung sistema ng drainage dito sa Espanya Boulevard. Kaya naman simula sa Setyembre ay mas palalakihin pa ito ng DPWH upang nang sa ganon ay maging mabilis ang paghupa ng tubig baha. So yung dalawang yon, yung 4 na cross drain, yung detention basin, pagpapalaki ng mga inlet, yung pasukan ng tubig, no? Kasi ang problema dyan, lalagyan natin yan ng mga trash trap kasi ang nangyayari kapag inaano ng basura, babarayin na ng basura yung babaan ng tubig. Magbabaha na naman ng mabilis, di ba? Kaugnay nito, inihahanda na ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang lugar na posibleng pagtayuan nila ng catch basin. It's now on their way sa planning
magkakaroon lang ng konting abala do sa kambal na simbahan natin. Kasi yung buong kanto na yon o yung buong plaza will be converted as a catch basin area of Espanya para papunta naman do sa pumping station sa likod ng LRT sa Mendiola. Nitong nakaraang linggo, umabot sa hanggang binti ang taas ng tubig baha na naranasan sa Espanya Boulevard na humupa naman matapos ang mahigit 1 oras. Kaya naman malaking abala ito para sa estudyante na si Clarice Comia, lalo na kung matatapos sa oras ng pasukan o uwian ng buhos ng malakas na ulan. Sobra po kasi instead na halimbawa makakapasok na kami ng tama sa oras, hindi pa kami makapasok kasi kailangan pa namin mag-wait ng sasakyan tapos kailangan pa namin antay yung buo man to o kaya ay magpapalit pa kami ng susuotin namin sa school na instead na naka-uniform na kami papunta sa school. Taka yung leptospirosis, syempre. Samantala, ngayong linggo na rin inaasahang sisimulan ng Department of Public Works and Highways ang gagawing dredging activities sa Tolomo River sa Davao City. Bukod dito, sisimulan na rin ayusin ng ahensya ang dike system sa naturang ilog upang nang sa ganon ay hindi na maulit ang naging pagbaha nitong mga nagdaang bagyo na sinabayan pa ng habagat. Sa pagbisita ng kalihim sa Tolomo, Davao City kahapon, uminit ang ulo nito matapos malaman na halos 7 taon na umunong nakatenga ang flood control project sa lugar. So talagang nakakalungkot at nakakainis. Kasi kausap ko yung mga tao mismo sa Talomo, sa Barangay Bangkal. At sabi nila sa akin, 2019 nagkaroon na ng ganun ba? Na ang daming nasirang mga bahay. Pero ang problema, alam nangyari. Kaugnay nito, naglabas din ng pahayag si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na kung saan sinabi nito na nakakagalit dahil hindi anya naaksyonan ang Japan International Cooperation Agency o JICA Davao Flood Control Master Plan na isinumite sa national government noong taong 2023. Isa pa sa ikinadismaya ni Congressman Pulong ay ang ngayon palang umano ito nalaman ni Secretary Dizon at nakatakdang mapondohan sa ilalim ng 2027 national budget. Tugon naman dito ng kalihim. Ang pinaka-importanting gawin natin, tulungan natin yung mga tao doon at umaksyon tayo. Hindi naman pwedeng nakita na natin yung hirap na dinanas ng mga tao doon. Tapos, wala tayong gagawing aksyon doon. Kailangan, 2019, ilang taon yun? 7 taon yun, walang nangyari doon. Diba? So, umaksyon na tayo ngayon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ng isang mambabatas ang pagkakaroon ng isang centralized disaster data system na mag-uugnay sa mga mahalagang impormasyon mula sa iba't ibang ahensya. Layo nitong mas mapabilis ang pagtugon sa mga kalamidad. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder Leslie Widem. Lahat po ng datos patungkol sa disaster hindi po centralized. Kalat-kalat po. Sa patuloy na pagharap ng Pilipinas sa iba't ibang kalamidad, naniniwala si Bataan 1st District Representative Antonino Tony Roman III na panahon na upang palakasin ang disaster resilience sa pamamagitan ng mga reforma sa batas. Isa sa mga pangunahing problema na nakikita niya ay ang pagkakahiwalay ng mga mahalagang impormasyon na ginagamit sa panahon ng sakuna. Meron nasa DND, meron yung Pag-asa, meron yung PhilBox, meron yung DPWH. Sabi ko, mahirap tumugon sa isang disaster kung hindi po nagkakaisa yung data. Ayon kay Roman, nakakalat sa iba't ibang ahensya ang mga disaster data na dapat sana ay agad na nagagamit sa pagdidesisyon at pagtugon. Kaya naman sa isinagawang UNTV News and Rescue Summit 2026 sa KDR Adventure Camp, Orani, Bataan, ipinahayag nito na isinusulong niya ang pagbuo ng isang centralized disaster data system na mag-uugnay sa impormasyon mula sa lahat ng kinauukulang ahensya. So, isang panakalang batas ko, yung pag-isahin lahat ng datos tungkol sa tubig, lahat ng datos tungkol sa pagawain. Nang sa ganon, pagka nagkaroon ng project ang isang pamahalaan, talagang na-address lahat ng aspeto ng disaster.
Nakikita rin ng mambabatas ang pangangailangang hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na mas pagbutihin ang kanilang disaster preparedness programs. Kasama rin sa kanyang mga panukala ang pagpapalakas sa mga natural na panangga laban sa pagbaha upang mabawasan ang epekto ng matinding pag-ulan at pag-apaw ng mga ilog. At ang pangatlong panukala ay tinawag ni Kong Tony na Flood Resilience Package na layong magbigay ng mas matibay na proteksyon sa mga komunidad na madalas masalanta ng mga pagbaha. Flood Resilience Package ang tawag ko doon. No final ko po yun kasi yan po yung time na binanggit ko sa inyo na medyo naantig yung damdamin ko, nakita ko yung kalalaan ng baha. Tumatak po sa isipan ko. So sabi ko, kailangan merong tugon doon. Samantala, iminungkahi naman ni UNTV News and Rescue Chief Kuya Daniel Razon na makatutulong ang pagkakaroon ng centralized rescue system upang mas maayos na maitalaga ang mga volunteer group sa mga lugar na talagang nangangailangan ng agarang responde. Kasabay ng maayos na registration at komunikasyon sa pagitan ng mga rescue organization. Since pinag-uusapan na ang disaster sa atin sa Pilipinas, sabi nga ni Kong ay ito ay marami tayong mga disasters na hinaharap, why not come up po ng isang centralized na kung ako ay volunteer, rescue group kami, ipaparegister ko sa inyo yung aming grupo. Lahat ng mga grupo nakarehistro dyan. Mayroon ngayong centralized na nagdi-deploy immediately, o dyan sa lugar na yan, o kayo, unit 1, 2, 3, 4, dun, go. Sa pamamagitan ng mas mahusay na koordinasyon, modernisasyon ng mga sistema at pagpapatibay ng mga batas, mas magiging handa ang Pilipinas sa pagharap sa mga kalamidad at mas mapangangalagaan ang buhay at kabuhayan ng mamamayan. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Tiniyak ni United States President Donald Trump na hindi nila palalagpasin ang umano'y surprise attack ng Iran. Kaugnay nito, nagsimula na ang ganting opensiba ng Amerika laban sa Iran. Ito ang balita ni Noel Poliarco. So we had 5 rocket shots going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. Inamin ni United States President Donald Trump na nagtagumpay ang Iran sa pagpapabagsak sa ilan nilang rockets. Kaugnay ito ng surprise attacks na inilunsad ng Iran habang nasa gitna ng pakikiramay ang US officials at iba pang leader sa pamilya ng yumaong si Senator Lindsey Graham. Tiniyak ni Trump na sasagutin nila ito ng matinding airstrikes at pagkakataon naman ng US na gumanti. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. At sa kasunod na pulong ni Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ayon kay Trump, ang mga Iranian missiles na tumama sa mga pasilidad militar ng Amerika sa Middle East ay nagmula sa direksyon ng Iraq at may koordinasyon umano sa Iraqi government. Base sa ulat, sinagot ng Amerika ng pag-atake ang Iran sa pamamagitan ng pagpuntirya sa Ali Akbar drone base ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Aerospace Force malapit sa Avaz. Malaki umano ang napinsala ng nasa 7 missile strikes sa 51st Hojat Armored Brigade ng IRGC. Binatikos naman ni Iran Strategic Affairs Analyst Syed Mohammad Marandi ang aniya ay bagong taktika ng US ang atakihin ang mga residential complex na nagsasapanganib na sa mga sibilyan gaya ng ginawa nitong pagbomba sa Qasem Island. Kaya naman pinuntirya na rin nito ang isang floating platform na pag-aari ng US sa Egypt na isang kaalyado rin ng Amerika. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Bunsod ng sunod-sunod na airstrikes ng Russia, ginawa ng pansamantalang evacuation center ng mga residente ang mga subway stations. Sa panibagong serye ng pag-atake, tila nagdagdag pa ng target ang Russia sa mga kaalyado naman ng Ukraine. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Halos mapuno na ang istasyon ng tren na ito sa Ukraine matapos ang paglunsad ng Russia ng Iskander missile sa nakalipas na magdamag. Ang mga manggagawa naman sa Wildberries warehouse na ito sa Ryazan, Russia, wala nang magawa kundi panoorin na lang ang kanilang hanap buhay na tuluyan ng nasunog matapos ang pag-atake ng Ukraine. Ang 180,000 square meters na pasilidad ay isa sa pangunahing logistics center sa Russia. Ayon sa ulat, tinamaan rin ang Ryazan Oil Refinery na mahalagang imbakan ng langis sa lugar. Sa laki ng pinsala, sinabi ni Russian Central Bank Governor Elvira Nabiullina na malaki na ang hinaharap na problema sa ekonomiya ngayon ng Russia. Nahaharap na rin ang bansa sa kakulangan ng mga manggagawa. Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с нехваткой, с ограничениями по рабочей силе. И это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса. Sa kabila nito, patuloy sa pagtanggol si Russian President Vladimir Putin sa ekonomiya ng Russia. 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать 4-е место в мире. Sa katatapos na pakikipagpulong ni Ukraine President Volodymyr Zelensky, sinabihan siya ni Trump na itigil na ang giyera sa Russia. Bagaman walang malinaw na pahayag ang US President kung may pinag-usapan ba silang plano ni Zelensky kaugnay nito. I'd like them to end the war. So it's very simple. Get along with both. I get along with President Putin. I get along with President Zelensky. And like I told him, I want to end the war, get the war ended. Pero ayon kay Zelensky, nais naman niya talagang matigil na ang laban nila ng Russia at makailang ulit na siyang nanawagan kay Putin, subalit ayaw ng Russian leader. Kaya walaan niya silang magagawa kundi ang sumagot sa mga pambobomba ng Russia. We want to stop this war. We're asking, President Trump wants and the Europeans want, Putin doesn't want. We're asking to stop this war each day, to negotiate ceasefire for some period of time and give possibility for diplomats to negotiate. But Putin doesn't want. This is the problem. That's why we need to respond. Sa pinakahuling ulat, napasok umano ng Russian missile ang airspace ng Poland, dahilan upang magtaas ng alerto ang bansa. Ang missile ay nagmula sa Russia, indikasyon na posibleng ibaling nito ang pag-atake sa mga kaalyado ng Ukraine upang mapuwersa itong sumuko. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdeklara ng krisis ang American Red Cross dahil sa kakulangan ng supply ng dugo. Ayon sa ARC, ito ang pangalawang beses na umabot sa crisis level ang supply ng dugo sa bansa sa nakalipas na 150 taon. Ayon kay Dr. Courtney Lawrence ng ARC, nakadagdag sa problema ang patuloy na wildfire at matinding init ng klima sa bansa. Karaniwang mataas ang demand ng dugo sa Amerika kapag summer dahil marami ang pinipiling lumabas o magbakasyon na nagre-resulta ng pagtaas ng bilang ng mga aksidente sa lansangan. Ang American Red Cross ang pinakamalaking blood supplier sa US at naglalabas ng dagdag na 3,500 units ng dugo kumpara sa karaniwang nitong sinusupply sa mga nagdaang taon. Ang fresh na dugo ay dapat magamit sa loob ng 42 days dahil bumababa ang kalidad ng blood cells sa matagal na panahong pagkakaimbak. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Suportado ng Philippine National Police ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na paigtingin ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan, barangay, PNP at Department of Education. Ito ay upang higit pang mapalakas ang kaligtasan at seguridad sa mga paaralan sa buong bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Responsibilidad ng buong komunidad ang pagprotekta sa mga mag-aaral. Ang Philippine National Police, sinabing mandato ng pulisya ang kaligtasan ng komunidad kabilang ang mga eskwelahan. Ang eskwelahan natin ay member of the community. Of course, tutulong tayo sa mga opisyales ng DepEd at other training institutions and or lugar ng mga paaralan. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., dire-diretso naman ang ginagawang pagpapatrolya at pagbabantay ng mga pulis sa school vicinity. Ginagawa naman natin yon at dire-diretso. Kanya nga lang, we need to have some programs and activities that is more proactive and kaukulan na madinay yung karahasan and or mga activities doon or incident na napupunta sa panganib ang kalagayan ng ating mga estudyante or school. Kaugnay nito, sinabi ni Chief PNP na bukod sa police visibility sa paligid ng mga eskwelahan, mas palalakasin rin ng pambansang pulisya ang koordinasyon hindi lamang sa mga school administrators at guro, kundi pati na rin sa mga barangay at local government units. We have some visibility, we increase coordination and engagement, and of course, other activities tulad ng napag-usapan natin or ginagaya natin sa ibang bansa, kung ano yung mga best practices na yan. Mayroong 42,000 eskwelahan sa bansa na ayon kay General Nartates ay kaya namang bantayan ng mga nagpapatrolyang pulis. We make some efficient, we calibrate our deployment. That's why magkakaroon tayo ng coordination. Paigtingin natin yung coordination. Ang idea there is efficient yung pagbigay natin ng police assistance and or maintaining peace and order. Layo ng pagpapaigting ng seguridad sa mga eskwelahan na hindi na maulit ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban at maging ang pananaksak sa isang eskwelahan sa Cavite kamakailan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng isang executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang electric vehicle o EV industry sa bansa. Sa ilalim ng Executive Order No. 121, bubuuin ang Electric Vehicle Incentive Strategy Program o EVIS. Sa pamamagitan nito, hihikayatin ang malalaking kumpanya na magtayo at mag-manufacture ng electric vehicles at kanilang piyesa dito mismo sa Pilipinas. Kaugnay nito, may insentibo rin na ipagkakaloob sa kanila. May incentives na tax payment certificate na ibibigay ang gobyerno para sa mga kumpanya para sila ay mahikayat na mag-invest dito sa bansa. May mahigpit ding monitoring at may mga kondisyon. Sa kabuuan, ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply. Umaasa ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada na pagbibigyan ng Sandigan Bayan ang kanilang hiling na makapagpiyansa sa kasong plunder. Kahapon ay formal na naghain ng petisyon sa Estrada sa hukuman para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi matibay ang ebidensya laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ito ang argumento ng kanyang kampo na humihiling na payagang makapagpiyansa ang mambabatas para sa kanyang kasong plunder sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Kaugnay nito, ayon kay Attorney Lawrence Arroyo, abogado ng senador, umaasa silang mapagbibigyan ang kanilang hiling. Iginiit ng kampo ni Estrada na may karapatang magpiyansa dahil hindi matibay ang ebidensya ng kanyang pagkakasala.
Bagamat naglabas ang korte ng warrant of arrest, ito ay base lamang sa probable cause at hindi sa strong evidence na kinakailangan sa ilalim ng konstitusyon upang ipagkait ang pansamantalang kalayaan ng isang akusado. Nasa prosekusyon anya ang pasanin na patunayan ng ebidensya ay matibay upang hindi payagan ang piyansa. Itinatanggi rin ng senador ang pagkamal ng tinatayang 573.7 million pesos na ill-gotten wealth mula Hulyo 2024 hanggang Marso 2025. Ang pagtanggap ng mga kickback o komisyon mula sa mga proyekto ng DPWH sa pamamagitan ni Undersecretary Roberto Bernardo at District Engineer Henry Alcantara, gayon din ang pakikipagsabuatan sa kanyang mga kapwa-akusado na sina dating Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa. Hinihiling ng kampo ni Estrada sa Sandigan Bayan na itakda agad ang halaga ng piyansa upang siya ay pansamantalang makalaya habang nililitis ang kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit na Department of Justice na hindi nila minamadali ang ginawang pagsasampa ng kaso laban kina Attorney Levi Baligod at sa 18 dating bodyguards na tinaguri ang Maleta Boys dahil sa pagde-deliver umano ng male-maletang pera na kickback sa mga politiko. Binigyang diin pa ng DOJ officials na hindi sila kung hindi ang korte ang nagpasya sa paglalabas ng warrant of arrest sa mga akusado. Ito ang balita ni Benedict Samson. The National Prosecution Service, the panel of prosecutors strictly adhere to the rules of procedure. Nakaayon lamang sa sinusunod na tuntunin ng batas. Ito ang iginiit ng Department of Justice kaugnay sa ginawa nilang pagsasampa ng kaso laban kay Attorney Levi Baligot at 18 Maleta Boys. Nagugat ito sa ilang reklamo na may kinalaman sa paggawa at pagpapalaganap ng isang pinagsamang sinumpaang pahayag, mga kaugnay na press conference at panayam, mga post sa social media at iba pang publication sa online. Sa isang post sa social media, tila nagpasa rin si Attorney Baligod laban sa DOJ National Prosecution Service na kung saan sinabi nito na mismong si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon umano ang nagsampa ng kaso upang makakuha kaagad ng warrant of arrest laban sa kanila. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., sa kabila ng ginawa nilang pagsasampa ng kasong cyber libel at perjury, hindi naman nila saklaw ang magiging pasya ng korte kung kailan ito maglalabas ng warrant of arrest. Sa punto na to, labas na sa kamay namin ang paglabas ng warrant of arrest. Ang mga korte na mismo ang may pasya kung ilalabas nila yung warrant of arrest. May personal assessment, no? Yun mga huwes kung may probable cause para ilabas yung warrant of arrest. Sa ganitong mga punto ng mga kaso, hindi kami na-involved, hindi kami or minamadali ang mga huwes na gawin ang kanilang tungkulin. Dagdag pa ng DOJ, nakabatay nila sa tuntunin ng batas kung kaya't sa magkakaiwalay na korte sa Metro Manila isinampa ang naturang kaso. Una, kung saan yung province or city, kung saan isa sa mga elemento ng krimen ay nangyari. Pangalawa, kung saan part of the computer system that was used is located, and number 3, where the damage occurred. Dumepensa rin ang DOJ sa pahayag ni Attorney Baligod na hindi muna umano hinintay na makapagsumiti sila ng motion bago isampa sa korte ang kaso. Alam ko nakafile naman sila ng MR, pero ang MR hindi na to pinipigilan ng pag-file ng information sa korte. Yun naman talagang patakaran dito sa DOJ sa lahat ng mga kaso na biniresolve namin, at kung may pasya na nasampahan ng kaso yung respondent sa korte, tumutuloy yun kahit na may MR. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbubukas muli ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng panibagong accreditation para sa mga Motorcycle Taxi Platform Providers o MTPP. Ayon sa Regulatory Board, sisimulan ito sa darating na August 5. Kasabay nito ay tatanggap muli ng aplikasyon ng LTFRB para sa pag-i-issue ng Provisional Authority ng mga motorcycle taxi rider. Gayunman, nilinaw ng LTFRB na magbabase pa rin sila sa rider cap na allocated sa mga MTPP. Arestado ang 2 lalaki matapos umanong magbenta ng peking gold disc na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso sa 2 dayuhang negosyante.
sa isinagawang entrapment operation ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa Pasay City, nahuli ang mga suspect habang sinusubukang umanong ibenta ang panibagong batch ng pekeng ginto sa kanilang mga biktima. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Well, accordingly, much cheaper and maganda rin ang kanilang gold standard. Huli sa ikinasang entrapment operation ng Cybercrime Commercial Fraud Unit ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang dalawang lalaking suspect sa Pasay City. Nagsimula ang operasyon matapos magsumbong ang dalawang dayuhang negosyante na umano'y na biktima ng pagbebenta sa kanila ng mga peking gold disc. Nakilala lamang ng mga biktima ang mga suspect sa pamamagitan ng social media. Initially, meron nag-endorse sa kanila and then through online, nagkaroon ng mga ads sila doon about the gold bars and this. Then they ordered for this item. Then nagkaroon sila ng initial result ng transaction. Mas mababa umano ang presyo at dekalidad ang ipinakitang gold disc ng mga suspect. Dahil dito, nahikayat ang dalawang dayuhang negosyante na kapwa na sa international trading ng precious metals na makipagtransaksyon sa kanila. Ayon sa investigasyon, nasa 6 na milyong piso ang halaga ng 3 kilo ng ginto na inalok ng mga suspect. Mas mababa kumpara sa kasalukuyang presyo ng ginto na umaabot sa mahigit 8,000 pesos kada gramo. Upang makumbinsi ang mga biktima, nagdrill pa ang mga suspect ng gold disc sa kanilang harapan upang makakuha ng sample ng dust gold. Ngunit sa proseso, pinalitan umano nila ang mga sample ng totoong ginto bago ito ipasuri. Dahilan upang makumbinsi ang mga biktima at ituloy ang transaksyon. Nang ipasuri ng mga biktima ang kanilang nabiling gold disc, doon nila nadiskubring peke ang mga ito. Dahil dito, humingi sila ng tulong sa PNP-ACG na agad nagsagawa ng entrapment operation para sa ikalawang transaksyon. So, ang testing kasi nila merong sa harapan mo, ipipresent nila yung gold, then merong yung drilling ng item para makita yung powderized gold. So, but meron na silang naka-ready na for switching na yung totoong gold ang ipaprocess sa testing. Yung powderized gold na i-process nila. So, initially, nakita natin yung sa actual entrapment operations, 6 million ang halaga ng nitong gold disc ang usapan nila. Ipinasuri din ng PNP sa Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pamamagitan ng Mines and Geoscience Bureau o MGB ang mga nakumpiskang gold disc at kinumpirmang peke ang mga ito. Nagpaalala ang PNP-ACG sa publiko na maging maingat at mapanuri, lalo na sa mga nakikilala online na nagbebenta ng ginto. Pinayuhan din ang publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga lehitimong nagbebenta ng ginto na otorisado ng pamahalaan. Nakaharap ngayon ang mga sospek sa kasong estapa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil sa paggamit ng online platforms sa kanilang modus. Samantala, bukod sa kampanya laban sa online fraud, pinaigting din ng PNP Anti-Cybercrime Group ang operasyon nito laban sa illegal online wildlife trading. Sa pinakahuling operasyon ng Regional Anti-Cybercrime Unit 1, isang sospek ang naaresto matapos umanong magbenta online ng 10 tarantula na kabilang sa mga protected wildlife species. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa DENR kung saan agad na-recover ang mga hayop at isinasailalim na sa wastong pangangalaga. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain na ng Pilipinas sa United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf o CLCS sa New York, USA ang partial submission hinggil sa karapatan ng bansa sa extended continental shelf sa West Philippine Sea.
Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ang magpapakita ng layunin ng Pilipinas na tiyakin ang kapayapaan sa South China Sea sa pamamagitan ng pagtalima sa rule of law at mapanatili ang kabuhayan ng mga Pilipino. Gayon din na pasiglahin ang kalakalan, pangalagaan ang yamang dagat at pagbuklurin ang mga estadong nasa baybayin at malapit sa dagat. Pinangunahan ni Permanent Representative to the UN, Enrique Manalo, ang delegasyon ng Pilipinas kabilang sa iba pang mga kasapi ang National Mapping and Resource Information Authority, pati na rin ang mga opisyal mula sa DFA, Department of Justice, Office of the Solicitor General at mga akademikong eksperto mula sa University of the Philippines. Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA ang pagpapalipad ng China ng Long March 6A rocket mula sa Shanxi Province alas 9 ng umaga kanina. Inaasahang posibleng bumagsak ang debris nito sa Babuyan Island, Dalupiri Island sa Cagayan at Burgos sa Ilocos Norte. Inaabisuan ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad kung may makikitang rocket debris. Pinaiiwasan din ito sa publiko dahil sa taglay nitong toxic substances gaya ng rocket fuel. Nakatutok ang National Water Resources Board o NWRB sa paghahanap ng iba pang alternative water resources upang mapanatili ang sapat na supply ng tubig sa mga komunidad na umaasa sa Angat Dam. Kasabay ng patuloy na pagmomonitor sa antas ng tubig sa reservoir. Samantala, naglabas ng advisory ang Manila Water kaugnay na isasagawang maintenance activities na maaaring magdulot ng pansamantalang pagkawala o pagbaba ng pressure ng tubig sa ilang lugar. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Napaka-importante talaga yung tubig. Yung kuryente okay pa, pero yung tubig talaga, yun ang pinaka-importante. Kasi siyempre maghuhugas ka, magluluto ka, so kailangan talaga ng tubig. Mas madaling tiisin para kay Zelby Baro, residente ng Bagong Pag-asa, Quezon City, ang mawala ng kuryente kaysa mawala ng tubig. Kaya naman nang mabalita ang may posibilidad na makaranas ang kanilang lugar ng water interruption, inihanda na nito ang kanyang mga imbakan. Ayon kay Zel, mas mahalaga ang may supply ng tubig dahil kailangan nito sa pangunahing gawain sa bahay tulad ng paghuhugas, pagluluto at paglilinis. Sang-ayon rin siya para makatipid ay malaking bagay ang pag-iipon ng tubig ulan para magamit sa iba pang bagay. Ako, pandilig ko ng halaman. Yung gano'n, pwedeng pang buhos sa CR, ganyan. Para hindi mo na kukunin doon sa, mas makakatipid ka pa. Pag malakas ang ulan, ako nag-iipon talaga ako dyan sa alulod namin dito. Ang paghahanda ni Aling Zel ay kasabay ng paglabas ng service advisory ng Manila Water sa schedule na emergency repair at maintenance activities mula July 30 hanggang August 4. Kabilang ang ilang bahagi ng Quezon City sa mga lugar na posibleng makaranas ng water interruption o mahinang pressure ng tubig. Gayon din ang ilang bahagi ng Taguig, Pasig, Marikina at mga bayan at lungsod sa Rizal tulad ng Antipolo, San Mateo, Taytay, Rodriguez, Cainta at Binangonan. Kaya inabisuhan ang mga naturang lugar na mag-imbak na ng tubig. Samantala, habang tinutugunan naman ng ilang water companies ang kanilang mga repair at maintenance activity, nakatutok din ang National Water Resource Board o NWRB sa pagtitiyak na magtutuloy-tuloy ang supply ng tubig sa Metro Manila maging sa mga karatig na lugar. Napaka-importante po nung level ng Angat Dam, pero sabi nga po natin ay kailangan po natin tignan yung ibang mga pwedeng mapagkunan para po matugunan yung ibang pangangailangan or kung sakali po na may limitasyon na makapagbigay ng tubig ang Angat Dam. So sa ngayon po ay yan po ang patuloy nating ina-assess kasama po natin ang NWSS dito para po mapahanda o maihanda yung mga ibang pasilidad na pwede mapagkunan ng tubig gaya na rin po itong mga deep wells at yung mga treatment facilities dyan sa Laguna Lake. Nilinaw naman ng NWRB sa kasalukuyan, wala pa silang nakikitang dahilan upang iugnay ang posibleng pagtaas ng singil sa tubig sa kasalukuyang sitwasyon sa supply. Sa pagkakalam po natin, ang NWSS ay may tinatawag tayong regular schedule or mga periodic schedule
ng mga kung sakali pong review or i-adjust yung mga ganyang situation po. Pero ito po yung posibleng pagtataas po ay sa tingin po natin sa kasalukuyan ay hindi po may ugnay sa kasalukuyang sitwasyon po natin na maaari po ay yan naman po ang pinagtutulungan natin sa pamahalaan para naman po patuloy na maranasan natin ng kababayan natin yung reliable water supply. Iniulat ng NWRB na nagkaroon ng significant na pagtaas sa reservoir bunsod ng pag-ulan-ulan kahapon. Mula sa pinakamababang naitala na level ng tubig sa Angat na nasa 150.85 meters ay umakyat nila ito sa 154.33 meters as of 8 a.m. ngayong araw. Gayunman, batay sa rule curve elevation, dapat nasa 180.12 meters ang Angat Dam para magampanan ang mga gampanin nito mula sa irrigation, potable water at water generation. Kaya naman umaasa ang ahensya na magpapatuloy ang pag-ulan sa mismong area ng reservoir upang magtuloy-tuloy na ang pagbalik sa normal ng antas ng tubig sa Angat Dam. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumailalim sa mas intense na training sa pagtugon sa emergency situation sa mga UNTV News and Rescue responders sa isinagawang Rescue Summit ngayong taon. Bahagi ito na mas pinalakas sa puwersa ng mga rescue responder alinsunod sa advokasya ng UNTV na tulong muna bago balita. Narito ang ulat ng UNTV News and Rescue responder Leslie Wirem. Naririnig niyo po ba ito sa kanila? Tinamaan po ng bato sa dibdib. Sasama nga po. Ready, 1, 2, 3, push. Up, 1, 2, 3. Kaya, wala lang kayo. Sumabak sa iba't ibang senaryo ang mga responder na lumahok sa UNTV News and Rescue Summit 2026 na ginanap sa KDR Adventure Camp, Orani, Bataan mula July 26 hanggang July 28. Pangunahin sa kanilang pagsasanay ay ang paraan ng pagliligtas sa maraming biktima ng pagguho ng mga gusali na resulta ng isang malakas na lindol. Scuba, kailangan dito. Ang bigat niya sa ano. Mga ilaw natin. Okay na kayo. Sige, Higpitan mo nga to. Sir, makakagalaw ka ba? Makakagalaw po, masakit po yung dibdib. Makakagalaw. Bukod dito, sumailalim rin sila sa Mass Casualty Incident Management, Disaster Management at Planning, Collapse Structure Search and Rescue, High Angle Rescue at iba't ibang praktikal na kasanayan na mahalaga sa mga operasyon ng pagliligtas sa panahon ng sakuna o emergency. Patuloy na binubuo ang kumpiyansa ng mga responder pagdating sa height. Dahil sa High Angle Rescue, ito ay isang kritikal at hindi maiiwasang parte o bahagi ng isang rescue operation. Sa pamamagitan ng kasanayang ito, mas pinalalakas ang kahandaan ng bawat isang rescue responder upang makapagbigay ng agaran, maayos at makataong pagtugon sa oras ng pangangailangan. Nakakabit na kayo sa line, ano isisigaw nyo? Yung kamay mo bro, hindi kayo nang hawak. Dandahan mo yung release. One uniform, one team, one UNTV News and Rescue ang tema ng ginawang UNTV News and Rescue Summit ngayong taon, kasabay ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo. Layunin nito na higit pang patatagin ang samahan ng mga responder, hasain pa ang kanilang mga kakayahan at palakasin ang kanilang pagkakaisa at koordinasyon sa harap ng iba't ibang emergency situation at sakuna. For the past 16 years to be exact, matagal na pong nasa kalooban natin yung paano ba tayo higit na makakatulong doon sa mga nakikita natin na naaaksidente, doon sa mga panahon ng disasters at iba't ibang mga pagkakataon. Isa sa mga nagsusulong ng mga panukalang batas kaugnay sa pagtugon sa kalamidad ay si Bataan 1st District Representative Antonino Roman III. Sabi ko, news and rescue. Hindi ko maubos maisip kung paano naiisip yun. Pagtambalin yung news coverage and disaster response. A very innovative po yung idea na dapat talaga suportahan, palawigin, palakasin. Kayo po ay force multiplier. Bukod sa truth seekers and truth tellers kayo dahil kayo po ay mga members ng media. Kayo rin po ay force multiplier.
sa pagsagay po sa buhay. Ayon naman kay Kuya Daniel Razon na siyang nagkonsepto ng advokasiyang tulong muna bago balita ng UNTV News and Rescue, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagsasanay upang mas papagbuti ang pagganap ng tungkuling mahalaga sa pagliligtas ng buhay na may lakit na pag-ibig sa kapwa. Kaya natin sinasabi yung pagdadagdag ng kaalaman, pagsasanay para mas tumaas ang antas ng ating kakayahan. Na pagka tinignan natin yung ating kapwa, meron tayong higit na maaaring magawa na mabuti. Para tayo maudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ang pag-ibig po kasi, kagaya ng pinag-aaralan natin palagi, hindi dinadaldalang. Gagawin natin kung ano yung dapat nating gawin. Kaya yung 327 ng Kawikaan na sinasabi ko sa inyong palagi, huwag mong ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasabat ng Philippine Coast Guard Substation Carmen at ng Philippine National Police ang nasa 3.2 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo sa Davao del Norte kanina. Iniwan ng mga suspect ang sasakyan na may lulan ng mga smuggled na sigarilyo sa riverbank ng Tala River sa Purok 5 sa Barangay Taba Carmen, Davao del Norte. Nasa 121 na master cases ng sigarilyo na walang kaukulang health graphic warnings ang na-recover ng mga otoridad. Na-turn over na sa PNP Carmen ang mga smuggled na sigarilyo para sa proper documentation, inventory, custody at investigasyon. Nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency ang nasa 510 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Batangas Port kaninang umaga. Tinatayang nasa 75 kilos ng hinihinalang shabu na nakasilid sa mga plastic na lalagyan ang nasabat ng mga otoridad. 2 suspect ang inaresto na pawang mga residente ng Talon-Talon, Zamboanga City. Tinalo ni Alex Ayala ang defending champion na si Leila Fernandez sa score na 6-2, 7-6 sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C. Dahil dito, pasok na sa quarterfinals ang Pinay tennis star. Aminado si Alex na nahirapan siya sa laban nila ng kapwa left-handed at half-Pinay na si Leila. Nagkaharap na ang dalawa sa Stuttgart Open nitong Abril kung saan tinalo ng Canadian tennister si Ayala. Narito ang ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. Maraming salamat at shout out kina Lito Kuya, Glenn Katigum at Marcelo Balili. Maraming salamat din kay Mary Ana Avila, Marlon Maraon at Kenneth Divina. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 13 na nagsasabi, "Datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Amin in lahat ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan.
Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.